So much. Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon, ano? Sabihin nyo sa katabi mo, good morning. And then, pwede mo ba extend yung kamay mo sa kanya? Sabihin mo, okay, sabay-sabay, wene. Bare months na, nako, Pasko na. Ako, excited na ako maglagay ng Christmas tree sa bahay. Actually, meron na ako maliit na Christmas tree sa akin pong office, mini office, ano mo yun, para ba pag tinignan ko yung Christmas, yung Pasko, sino dito minsan, pag naramdaman mo yung presence ng Pasko, yung atmosphere ng Christmas, para bang, sumasaya yung pakiramdam mo. Sino ganun? Yan. Yung bang nakakaramdam kayo ng snow? Okay? Ano lang yan, no? Pangarap. Ano? So ito na minsan, para bang iba yung magiging ambience ng paligid mo sa kabila ng mga ines, problema. Alam mo, pag may Christmas, ay nako, iba na yung nararamdaman ko. Actually, nakarang araw, nagpapatugtog na ako ng Christmas, pero instrumental lang muna. Okay, baka kasi marinig nila na excited masyado si Pastor mag-Green Christmas. Actually, bakit? Dahil excited na naman ako, ngayong December, hindi lang mag-celebrate ng anniversary ang City Light. O wala bang masaya dyan? Okay, at magkakaroon na naman tayo ng blessed to bless. Amen? Yung mga bata na pasasayahin natin ngayong Pasko. But before that, nako, Bear Months is one of my favorite months kasi ang daming ganap. Okay? Lalo na, this coming November, i-announce namin by next week, magkakaroon po tayo ng Mission to Coron. Okay? So, church, kung ikaw ay available at gusto mong sumama, let us know, okay? Para kayo ay makasama. Kasi pag di nyo kami sinabihan, hindi kayo makakasama. Okay? But anyway, nakakatuwa kasi yung bang blessed to blessed, pupunta tayo doon sa isang church, tutulong tayo, magiging blessing tayo, ituturo natin kung ano yung mga effective ministries na pwede nilang gawin din sa simbahan. Okay? Now, kaibigan, sabi ko nga hindi sa size ng isang simbahan para maging blessing sa iba or sa community, kundi sa size ng Diyos na sinasamba natin. Amen ba yun? Grabe, sabi mo sa katabi mo, blessed to bless. Blessed to bless. You are blessed because kaya ka nagiging blessing sa iba. And again, pakiakbay ang katabi mo, sabihin mo, whenever I see seals and what. Anyway, ngayon topic po natin ngayon, ako nakakatuwa. Kaibigan, okay lang ba? Sabi ni Pastor Biboy kanina, alam niyo po ba yung sex, okay? Yung immorality, yung lust, okay? Ay pwedeng pag-usapan sa simbahan. Actually, ito yung perfect venue or place para pag-usapan ang masiselan na dapat pag-usapan o mga bagay. Okay pa ba yun? No, mga kapatid, mga kaibigan, whether you are single or adult or married na, gusto ko maging mabuksan yung isipan ninyo kasi nga ang problema na to ay rampant na, sobra-sobra na nangyayari hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Okay ba yan? And the reason why, one of the reason kung bakit nagkakaroon ng broken families, okay, mga teenage pregnancies, may mga early stage na pumapasok sa relationship dahil, tingin sa akin napaka-importante ito. Parents, single, dahil nga ito yung mga bagay na nane-neglect natin, na hindi natin tinitingnan na problema na sa buong mundo. Now, ang title ngayon is Escaping, pakisabi, the Porn Trap. Pakisabi sa katabi mo, aha. Okay, makikita mo, at sana makita natin, okay, gaano kahalaga malaman yung tinatawag na lust. Okay? Yung lust of the eyes and then lust of the flesh especially. Okay? Lalo na sa panahon natin ngayon. Alam nyo ba, habang pinag-aaralan ko to, kapatid, mga kaibigan, tumatayo balahibo ko at masyadong akong na-trigger dahil very alarming
ang nangyayari na sa ating mga paligid. Napatanong ko agad yung mga anak ko, totoo ba? Hindi ako magagalit? Okay? Kung kayo ay nakakapanood ng porn or accidentally. Now, church, according, okay, sa research, naku, wala din sa notes ninyo, isulat nyo lang. Okay? Kasi pag nilagay ko sa notes, napakahaba, picturean nyo ang dapat picturean. Sabi doon, teens pornography. When you say teens, edad 13 years old hanggang 18 o 19 years old. Now, church, mababasa nyo, sundan nyo lang ako, sabi doon, found that 73% of teen respondents, meaning ito yung umamin, age 13 to 17 have watched pornography online. Now, tingay sa akin. Balik mo na yung camera, okay? Direct, balik sa akin. Pastor, tanungin niyo ako, ikaw ba ay nakapanood ng porn? Grabe, Lahat ng mata ngayon sa akin. Nung ako po ay high school, alam niyo ba kung ilang taon ako na-expose sa pornography? At the age ng grade 6. Okay? And then, pangalawa, nung high school. And then, sunod-sunod na. Mga kapatid, listen to this. Listen to me, tingin sa akin ha. Yung pornography before, ang hirap hanapin. Kasi kailangan mo ng Playboy magazine. Okay? Yun ang ginagawa namin noon. Itatago mo, irorolyo mo, at ilalagay mo sa bulsa. Kitang-kita, anong meron dyan? Okay? But sa panahon ngayon, mga kapatid, ang pornography is one click away. Nakuha nyo? Kaya nga, kailangan natin makita ano yung effect ng pornography, yung last. Now, tuloy tayo. Sabi doon, and more than half, 54% reported first seeing pornography by the time they reach the age of 13. Grabe, no? And for better or worse, online pornography is shaping their views about sex and sexual relationship, as nearly half, 45% of teens respondents said that they felt online pornography gives helpful information about sex. Church, na alarming? Yes or no? Kaya mga parents, nako, ay nako, nako. Mga young people na may magulang, akala nyo nakakatago kayo o nakakaiwas kayo, magmamanifest yan kung paano tatakbo ang isipan ninyo at kung gaano kayo ka-eager na pumasok sa isang relationship. Now mga kapatid, especially mga single, pakinggan nyo ito ha. And then sabi dito, 15% of teen respondents said they first saw online pornography at the age of 10. Ito na yung panahon na pumasok na yung mga cellphones. The average reported for first viewing, pinapanood pornography as, ilang taon? 12 years old. Wow! Parents, sino dito may mga binata at dalagang anak? Taas ang kamay. Naku, ingat tayo. Always check. Okay? Responsibility natin mga parents to guide mga young people, mga single, taas ang kamay. Okay, di ko na pagtataasin ng kamay. Okay? And then sabi din dito, pakibasa, while the vast majority of respondents said they have seen pornography, nearly half, 44% indicated that they had done so intentionally. Read them. Nako, listen to this. This is for you. Okay? Ilang percent? Church, 44%. And sabi doon, intentionally. While slightly more than half, 50% indicated they have had encounter pornography accidentally. May mga tinanong ko kanina, nakapanood ka ba ng porn? Hindi Hindi sadya. Pero now church, makinig kayo sa akin. Sa Facebook, sa TikTok,
or sa mga bagay na mga scammer kayo nagpo-post ng mga porn, saan? Sa social media, may mga tao hindi naman nila sadya, pero accidentally. Okay? At sigurado ako, church, naniniwala ako, maybe 98% o 80% na mga young people na merong hawak na cellphone or gadgets, meron silang napapanood sa social media. Alarming? Yes or no? Okay? The reason why, kabataan, mga magulang na nandito, distorted na ang view ng mga millennials, ng mga Gen Z when it comes to relationship. Distorted na ang view nila pagdating sa love. Tama? Ang panahon ngayon, ang spelling ng love ay hindi L-O-V-E na. Ano? Last. L-U-S-T. Meaning, hindi pa kayo mag-asawa, ginagawa nyo na yung para sa mag-asawa, yung word na sex. Sex is not a sin. Ang sex ay gift para saan? Sa couples or sa marriage. Mga young people, mga single, huwag nyong kukunin yung hindi para sa inyo. Okay ba yan? Because sex is worship. Worship siya na kung saan ibibigay nyo, gagawin nyo for the sake, hindi lang for the sake, kundi para sa Panginoon. Yan ay part ng communications. At gift na ginawa ng Diyos, hindi para sa lahat, kundi para saan? Sa mag-asawa. Pero, mga kabataan, nagsisimula minsan sa pornography. Tataas mo kayo ng kamay ngayon? O hindi? Okay? Aminin mo na meron kang minsan na ginagawa o pinapanood, okay, about porn. Kasi, pag hindi mo inawin sa sarili mo, hindi ka magiging malaya. And then sabi din doon, there were significant differences by gender in terms of intentionality consumption. Now, church, listen to this. Overall, 52% of cis boy, alam mo yung cis? Yung mga taong hindi sila he. Okay? Hindi naman sila she. Okay? Ang pronouns nila maybe they, them, hindi ko alam. Yung hindi wala silang gender identity. Now, church, listen to this. Cis boy respondents said they had consumed pornography intentionally compared to 36% of cis girl. Now, kaibigan, pornography may play a larger role in exploration for LGBTQ community. Ay grabe, bato-bato sa langit, tamaan. Sabihin nyo, Pastor, galit ka ba sa mga LGBT? No, mahal ko sila. Pero ito yung totoo. Hindi mo pwede akong pigilan, no, church, na sabihin ko ano yung totoo, biblically. Okay ba yan? They are welcome here. Mararamdaman niyo yung love. Pero yung truth, yung katotohanan, yun ang magpapalaya sa kanila. Okay ba yan? Now, sabi din dito, sunod, an intentional exposure to pornography could be a common experience for teens. Now, ilang percent? 63% of those who said they have only seen pornography accidentally reported that they had been exposed to pornography in the past week. Then, the majority of teens who reported in this survey that they had seen pornography said they feel okay. About the amount of the pornography they watch, 67%, and then still have 50% reported feeling guilty or ashamed.
Now, question is sa Pilipinas, tingin nyo ilan? Pakilabas, sabi doon, more than half of the country's young people, 57%. I hope and pray hindi ka kasama sa 57%. Pero pag ikaw ay kasama sa 57%, young people, look at me, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa katapusan ng mundo. Kaya nga ikaw ay nandito. And then sabi doon, they have watched pornographic movies and videos. About 16% said they had visited website with sexually explicit content. Filipino rank ilan? 26 in daily global traffic when it comes to accessing pornography, and rank 15 globally in watching pornography using mobile. Ay, nako. At ito pa masaklap. Sa next slide, sabi doon, mga parents, Filipinos like watching not only young people, but also adults. Late at night between 11 p.m. to 1 p.m. Why? Ako, kaya sa bahay, pagpasok sa kwarto, yung simula na, ang cellphone nandun na sa malayo. Hindi ko man sinabi nanonood si AJ. Okay? Pero prevention is better than cure. Mga parents, mga young people, na kabataan, na hiwalay na kayo matulog sa parents mo, be responsible. Mobile users generally spend more time on Pornhub than their PC counterparts. On average, Filipinos will visit around 9 pages in a little over 13 minutes. Then 53% use a desktop when visiting Pornhub. 37% of traffic comes from various mobile devices, while 10% are from tablets. Windows Desktop is the most popular platform, 49.9% of choice, followed by Android Mobile and iOS tablets, 8%. Okay? Ito pala yung iOS kanina. Tinatanong ko kanina ano yung sinasabi si JM Ito yung pumasok sa isip ko yung iOS. I-stop na natin yung ISO. Sabi ko, ISO, di ba? Ano yung tablet? Okay? Anyway, ito kasi ito nag-irritate sa nakuha nyo? Now, taas ang kamay yung merong gadgets. Taas. Taas. Ang merong gadgets. Men. Married and single. Please, taas ang gadget. Taas. Okay? Taas ang gadget. Okay? Si Jeric, tinataas yung PC. Hindi, joke lang. Taas ang gadget, ulang magbababa. Kabatid, kaibigan, natingin sa akin sabi ni Apostle Paul, pwede mo lahat gawin. Tama? Pero hindi lahat magbe-benefit sa'yo. Yes or no? Yes. Church, listen to this. Si Satan ay, huwag niyo ibaba, ang gusto mga awit kayo, okay? Huwag niyo ibaba yan. Si Satan masyadong clever. No, kapatid, look at me. Yung cellphone mo, yung social medias natin, yung time mo with your gadgets, pwede mong gamitin yan to glorify God at pwede mo rin yan gamitin to mock God. Be responsible. Pakituktok sa katabi mo, be responsible. Put down your gadgets. Okay? Now, church, sabi doon, tuloy tayo. Research highlights the alarming prevalence of porn addiction among, church, pakibasa, among Christians. Tayo hindi excuse. A study by the Barna Group revealed that 64% of Christian men and 15% of Christian women admit to watch porn at least once a month, with over half of pastors also struggling with
issues. Hindi lang kayo. Even pastors. Why? Kasi tao din kami. May temptations. Okay? Merong hila ng mundo. Kung ang pastor is nahuhulog, how much you? Okay ba yun? Be responsible. Kaya marami yung people, no wonder why excited pumasok saan? Sa relationships. Na hindi nila alam o ibig sabihin ng love. The perfect meaning of love found in 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 8. Nandun lahat. Sabi doon, love does not delight in evil. Clear? Bato-bato sa langit. Sana mabasag yung puso mo at magkaroon tayo ng 180 degrees. Okay? Turn, saan? Sa kasalanan. That is why, sabi doon, research reveals, ilan? 68 million search queries on the internet, or 1 of every 4 searches are related to porn. But what about Christians? According to Barna, 68% of church men men and more than 50% of pastors view porn regularly. And when it comes to Christians, 18 to 24 years old, 76% actively. Ibig sabihin, sa 10 na Kristiyano, 7. Grabe. Tama ba ako, Jex, sa math ko? 74% eh. At, di ko lang, basta 7 na lang. Okay? Sorry, may math. Tama ba? 74%? Ilan, Jex? Di ko lang, nag-cut pa. Basta ganun na lang. Ibig sabihin, kapatid, according to the research, how many percent? 68% of men, Christian men. Nako, nagtingin ng lahat kung ilang milyon na lalaki dito. Delikado. At nakakalungkot, hindi sila nakakaramdam ng convictions. That's why, according to the survey, or hula, according to their studies, now church, 69% of men and 40% of women this year will view porn this year. Okay? Kapatid, sabi mo sa katabi mo, sabi mo nga, mga asawa, single, kung kasama mo yung parents mo, AJ, akbayan mo si Savi. Savi, akbayan mo si AJ. Magsaka lang kayong dalawa. Mag-remind tayo sa bawat isa. Alam nyo, mga PCT na nandito, yung mga high school students, I do believe, the reason why nandito ka ngayon, para magkaroon ng awareness sa PNHS. Magsisimula sa'yo. Clear? Napakaganda. Very alarming. Alam mo, sabihin nyo nga, God is good. Gusto ko yung kanta nila. Diba? Run to the Father and I fall into grace. Kaibigan, kapatid, hindi ko kayo kinokondem. Wala nagko-condemn sa inyo na kayo ay nanunood. Pero oras na para lalong ituon yung focus sa Panginoon. Dahil napakabuti ng Diyos, sabi sa 1 Corinthians 10:13, sabi doon, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is, faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Wala bang palakpak sa Panginoon? Galing pinag-uusapan dito, church, about temptations. Hindi about trials
or challenges o problema. Pinag-uusapan dito, temptation, sabi niya, hindi ka bibigyan ng tukso na hindi mo kayang lampasan. Why? Sabi niya, hindi dahil sa kalakasan mo, kundi dahil ang Diyos gagawa ng way para matakasan mo. Kapatid, alam niyo ba, nararanasan niyo ba, bago tayo gumawa ng kasalanan, meron tinatawag na convictions? Huwag mong gawin yan. Okay ba yun? Meron kang gagawin masama pero merong bumubulong sa isip mo, huwag. Tumakas ka. Okay ba yun? Hindi yan ang tamang way. Okay? Hindi yan ang tamang way para maging masaya. Kapatid, sabi mo ka sa katabi mo, takbo. Alam mo pinagkaiba ni Joseph at saka ni Samson? Si Samson tumakbo paatras papunta kay Delilah. Okay? Di ba yung Samson si Joseph tumakbo, sabi niya flee. Sinabi ni Apostol Pablo, flee, huwag mong paglabanan yung tukso. Umalis ka dyan, siguradong talo ka. Kasi pag hindi ka umalis, prayer mo, thy will be done. Nakuha nyo? And then, napag pinag-aralan ko to, yung buhay ni Job. Church, tingin sa akin, pag sinabing Job, ano yung unang pumapasok sa isip nyo? Sufferings? Losses? Ano pa? Siya yung nagsabi, yung kinanta natin kanina, blessed be the name of the Lord. Siya ang may nagbigay, siya rin ang may karapatang kumuha. Pero church, di nyo ba alam, kung pinag-aralan mo ng mabuti, may sinabi si Job, adultery, lust, and pornography, kung meron term na pornography before. Why? Church, sabi ng Bible, di ba, ni Jesus Christ, pag tumingin ka twice sa isang woman, you are committing adultery. Ang looking twice, hindi yung twice, tumingin ka ng ganun. Kaya kasama ko dati si Nathan, isang tingin na may chicks, isang tinginan. Hoy, bitawan mo. Sabi kasi ng Bible, pag twice daw, pastor. Hindi, joke lang. Baka mag-away yung dalawa. Joke lang yun, ha? Illustration lang yun. Faithful yan si Nathan, promise. Salamat sa kape. Ibig sabihin, yung nilalaro mo na sa isipan mo. Okay? Alam mo sinabi ni Job? Sino dito minsan blessed merong kaibigan? Taas. Sino dito minsan nabibwisit sa kaibigan? Okay? May mga kaibigan ka, hindi mo maintindihan yung pinagsasabi. Okay? Inaaway ka. Okay? Binabato, ina-accuse ka. Sinong ganun? Pero ang mga kaibigan na yun, sarap sakalin. Alam mo yun? Si Job nakaranas din. Okay? Lahat ina-accuse sa kanya kung bakit siya nagkaroon ng ganung problema. Ginamit si Satan para subukan si Job. Tama? Dahil alam ng Diyos, mapapahiya ang kaaway, walang iba kundi si Satan sa buhay ni Job. Hinayaan niya. Ang tanong, kaya pag hinayaan kayo ng Diyos, yung demonyo, sa buhay natin, sino mapapaya, ang Diyos o ang demonyo? Ngayon pa nga lang, lahat ng sinisisi yung demonyo, no? May malaking ginawa, demonyo kasi. Lahat ng si demonyo. Sabi ko kasi, alam kapangyarihan ng demonyo? Actually, wala. Okay? Now, church, do you believe na walang kapangyarihan ng kaaway? Ha? Hindi kanya kayang kontrolin? Yes or no? Yes or no? Hindi niya kayang basahin yung isipan mo? Yes or no? Pero pinag-aralan kanya simula ng bata pa. Kaya alam niya ang takbo ng utak mo. Ang gagawin ng kaaway is ididisib ka lang niya at ikaw ang gumagawa ng choice. Yes? That's why, sabihin mo ulit sa sarili mo, be responsible. Ang sabi ni Job, ang ganda na ito, in Job 31 verse 1, now church, think ahead. Sabi mo nga, think ahead. I made a covenant. Sa dami ng pwedeng sabihin ni Job. Bakit niya ito nasabi? Sabi niya, I made a covenant with my eyes not to look with lust at a young woman. I made a covenant. Nung pinag-isipan ko, pinag-aaralan ko, maybe that time siguro before niya magkaroon ng covenant,
Bago niya sabihin na, Lord, nangangako ako, maybe that time before, ay nagkasala si Job, ang dami mga sexy. Okay ba ba yan? Katulad ko, nung nagkaroon ng turning point na, Lord, I made a covenant. Well, I will make a covenant with you na hindi na ako manonood ng porn. Ililet go ko na yan. That's why si Job, Lord, I made a covenant not to look lustfully. Ay pambihirap, Pastor, PJ, sa panahon nilang hirap. Kasi lahat na lang maiksi. Tama? Maiksi damit. Minsan sa mall, sabi ko sa asawa ko, naglalakad kami. Han, yung babae sa harapan, gusto mo, tulungan ko siyang itaas yung mga damit niya. Okay? Di ko lang, may mga damit na, hindi ko hanggang dito eh. Yung mga halos hubad na, ilamig-lamig sa mall. Tulungan ko siyang maghubad. Alam mo yun, itaas ko nga. Kasi ang hirap eh. Okay, but Job said, no Lord, gagawa ng covenant. Now kaibigan, look at me. Iba ang covenant sa promise. Ang covenant, may commitment. Ang promise, minsan, nagpa-promise ka kasi masaya ka. Minsan, nagpa-promise ka kasi meron kang gustong kunin. Are we clear? Sabi ni Job, I made a covenant with my eyes not to look with lust at a young woman. If you read in Job 31, and then tuloy doon, sabi na, church, sana matakot kayo. Sabi doon, doesn't God see everything I do and every step, I take? Parang kanta, Every move I make. Ay, hindi ko lang. Malitono ko. No, kaibigan, tingin sa akin Church, akala mo wala nakakita sa'yo. Meron. Sabihin mo, meron. Akala mo lang wala, pero meron. Sampalin mo sarili, pak. Okay? Meron. And then sabi ni Job sa 31 verse 11, for lust, now church, for lust is a shameful sin, a crime that should be punished. It is a fire that burns all the way to hell. It would wipe out everything I own. Everything I own. Now my question to you is, left unchecked, what could your sexual sin cost you? Ano kaya ang masisira sa buhay mo, sa pagkatao mo, pag ikaw ay nag-give in sa lustful desire? Meron? Wala. Alam mo ako, pag ako nag-commit siguro ng adultery, alam mo, sasabihin ko sa inyo, ang unang masisira sa akin yung trust o yung pamilya ko at yung trust ng mga anak ko. Pangalawa, yung mga churches, kayo mismo, magka-crash. Yung dignity ko, mawawala. Yung tiwala nyo, wala na. Maybe, pag ginawa ko yun, damay pa yung mga inosenteng pastor. Yes or no? Bago nyo gawin ang isang bagay, ano kaya ang masisira sa'yo? Ano kaya ang mawawala sa'yo na pinaghirapan mo ng ilang taon? Nakuha nyo ba ako? Peruin mo, kung ikaw, di ba, may mga tinanong ako, what if? Kasi based on the experience of my fellow pastors, natakot ako. Sabi ko kasi kanina, mabuti, ikaw nahulog, hindi ako ginamit yung experience mo, ay yung buhay mo. Para di ko nag-win. What if, tinanong kayo before, what if, pag ako ang nahulog? Halimbawa, ganito, tinanong ko sa ganito, what if, nagkaroon ako ng babae? Okay, ako pa malakas ang loob, Kasi malakas ang charisma daw eh. Anong mangyayari sa'yo? Alam mo, individually, church, tingin sa akin yung ginagawa ko is think ahead. Pwede akong magsisi bago ko palang gawin yung kasalanan. Tinanong ko about isa, yung mga leaders, ano mangyayari? Alam mo, grabe yung mga sinabi na ang sakit.
paramdam ko nagawa ko na. So, bago ko gawin, alam ko na ano ang magiging result. Nakuha nyo? Kapatid, nakuha nyo? Pwede kang magsisi ngayon. That's why ang series natin, Think Ahead. Because some of us, many of us, are not thinking ahead. Ang lagi naka-emphasize yung pleasure ngayon. Biruin mo, mga lalaki, o mga men, sa ilang minuto, sisirahin mo yung ilang taon mong ginawa para magkaroon ng magandang foundation sa family mo at yung integrity mo at yung dignity mo. Sisirahin mo lang sa isang saglit. Mga asawa, hindi lang men, hindi lang husbands, pati wives. Okay? Mag-asawa, pwede bang duruin yung katabi mo, ang asawa mo ngayon? Okay? Pasok mo yung daliri mo sa ilong niya hanggang tumagusto nyo sa utak niya. Sabi mo, ganun pa man. Sabi mo, ganun pa man. Okay, church? Okay na ba sa married mo na? Ganun pa man. Chi, turo mo kay Nathan. Ganun pa man. Kahit na nagkamali ka, tatanggapin pa rin kita. Pwede? Pwede? Kasi ang Diyos natin ay God of many chances. Pero, church, bago kita patatawarin, sabihin mo, dadaan mo ka muna kay PJ. Okay? Sasabihin ko sa iyo, dila mo lang, walang latay. Di joke lang. At ganun din sana ako sa inyo. Okay ba yun? Alam mo mga young people, church, hanap kayo ng Prophet Nathan. Okay? Hanap kayo ng Nathan na pwedeng mag-correct sa inyo. Okay pa ba yun? Ladies and men, find a person na kayang sabihin sa'yo face to face kahit masakit. Okay? Okay? Now church, ito yung devil's trap. The devil's temptation, yung cycle. Naku, grabe ito. And most of us, nakababasa niyo ba? And karamihan sa atin nahulog sa cycle na to. Number one cycle ni Satan is yung trigger. Yung mga accidentally na napapanood mo na hindi mo man sinasadya, doon kanya iti-trigger kasi nga pag once na nakita mo na hindi na yan mawawala saan? Sa isipan mo. Alam niya na ang mga lalaki ay merong tinatawag na pornographic memory. Nakuha nyo? Joke yun. Pornographic memory. Tumawa naman kayo. Hindi photographic pornographic memory. And then church, ito yung cycle. Pag once na na-trigger ka na yung desire mo, papasok dyan yung tinatawag na alin? Yung desire, yung bang umiinit ka na. Hinahanap mo na. At yung pangatlo, you are now rationalizing or nira-rationalize mo na yung gagawin mo. Boring ako. Uy, nabuboard ako, walang ibang tao. Yung asawa ko, nireject ako. Di ba? Yung asawa ko, magkaawa naman ako, manood na lang ako. Yung bang nira-rationalize mo na yung gagawin mo para ma-accept mo na tama ang ginagawa mo kahit mali. Nakuha nyo? And then single men, look at me, mga single. At sinasabi ng iba, hindi, matitigil lang ito pag meron na akong asawa. Now, kaibigan, tigay sa akin. Single men, lagi nilang sinasabi, PJ, at yung reasons ng iba, matitigil lang yung panonood ko ng porn or ng pornography pag meron na akong asawa. Now, church, marami nagkaroon ng asawa pero hindi pa rin, tumitigil sa panonood ng porn kasi nakita nila, na-realize nila, hindi pala about the pornography, kundi yung cycle na kung saan sila nilagay ni Satan. Na-trap na sila, kumbaga. Hinahanap na nila, nagiging stronghold na nila. Nakuha nyo? Kaya nga, nakakalungkot isipin, ang daming marriages nowadays, nagkakaroon ng problema is because of pornography. Okay? Eh din dyan, papasok ito yung tawag na alin? Na act out, gagawin mo na. Okay?
Mga young people, sasabihin ko to sa inyo for the sake. Pero alam mo, may mga lalaki, tingin sa akin, pag naramdaman mo na yung desire, ano yun? Pigilan mo to. Okay? Hahawakan ko yung mga bagay na hindi dapat hawakan. Totoo hindi? Maging totoo tayo. Mga bagay na gagawin mo na hindi mo man dapat gawin. Kasi naka-out mo na, huli ka na, kumbaga ni Satan, and then papasok yung shame. Yung bang hiyang-hiya ka, alam mo ba si Satan, ang pinaka-the best na ginagawa niya sa isang Kristiyano, unang-una, i-deceive ka niya, once na ikaw ay nahulog sa trap, ipaparealize niya sa'yo, ipapaalala niya sa'yo, na ikaw ay makasalanan. Diyan papasok yung alin? Yung guilty. Nahihiya ka na ngayon. Ayaw mo nang aminin. Okay? At malungkot isipin, marami sa atin ayaw aminin. Alam niyo po ba, sabi dun sa notes niyo, sin, pakibasa, sin grows best in the dark. Pag ikaw ay nagtatago, ayaw mong aminin, lalo yung nag-grow. Pero pag sinasabi mo, I don't need your help, I don't need the help of the church or the leaders, lalong mag-grow yung kasalanan. Na kapatid, tingin sa akin ha, kung gusto mo maging malaya, unang-una, aminin mo. Dahil pag hindi mo inamin, balang araw tutugtugan ka namin ng ganyan. Nakuha nyo? Sabi ano? Sin grows best in the dark. Kapatid, mga kapatid, tingin sa akin, bilang isang pastor nyo, alam mo, think ahead, simulan mo ngayon yung magpapakatotoo sa Panginoon. At tutulungan ka namin. Promise, kami mga pastor, hindi kami mga chismoso. Okay? Minsan lang. Pero kabigan, walang biro, kailangan natin putulin yan. Are we clear? Okay? Now, decide your escape plan. Decide your escape plan. Number 1, church, again, can we read this together? Don't fight, flee from it. Nako. Sa mga boyfriend, mag-girlfriend, taas kamay. Okay? Mga babae, mga in a relationships. Tingin sa akin, please listen to me. Listen good and listen carefully. Huwag niyong hayaan na nandun kayo sa private area o dalawa lang kayo sa isang kwarto o sa isang lugar. Okay ba yan? Now, church, young people, in a relationship, kahit na anong tibay o tagal na o anong position niya sa church, pag yan dinimonyo, makakalimutan niya ang lahat. Okay ba yun? Men, women, wag niyong hayaan na kayo lang dalawa at wag niyong hahayaan, tingin sa akin, importante, na i-isolate ninyong sarili ninyo sa iba. Nakuha nyo? Kailangan yung involved yung mga taong pwedeng makatulong sa relationship ninyo. Are we clear? Flee from temptations. One time si Kuya Francis yung nakita ko sa Mega Mall kahapon. Okay? Hindi naman sinasadya, pero talagang nagulat ako. Sabi niya, boss, nakita ko si Kuya Francis nyo. May sakay! Sabi ko, sino yan? Sino yung mga sakay mo? Ibababa, sino yan? Sumisigaw ko. Joke lang naman. Naalala ko, nag-grab pala siya. Pasahero niya pala yun. Okay? Alam mo, kaibigan, huwag kayong matakot. Tingin sa akin ha, huwag kayong matakot pag may mga taong nag-guide at nagko-correct sa inyo. Amen? Huwag niyo silang kinaiinisan. Pag may mga taong panay, remind sa inyo, kinukulit kayo,
para lang lalo kayong mapagtibay, para lang lalo kayong mawala sa temptations, para lang magkaroon ng victory someday ang family ninyo. Huwag kayong mainis sa mga taong makulit. Yes? Yes or no? Yung walang ibang couples, baka iba sana isa, kamusta kayong dalawa? Kamusta kayong dalawa? Kamusta ang date ninyo? Kamusta yung time ninyo? Alam nyo, mabuti kami nagtatanong sa inyo eh. Tama? And then sabi doon, flee from sexual, immorality. Now church, say this with me. Sabi mo nga, immorality. Yung panonood ng porn, sex before marriage, yan ay immorality. Na hate ng Panginoon. Clear? Parang hindi clear ah. Yes? Sabihin mo sa katabi mo, makinig ka. Okay? Makinig ka. Pangalawa, ask God, now church, to renew your mind and heal your heart. Now church, gawin mong status to. Sa inyong notes. Sa inyong Facebook. Now kaibigan, especially women, if you are looking for love, if you are searching for love, don't settle for lust. Nakuha nyo? Kung naghahanap ka ng pag-ibig, huwag doon sa kawalang hiyaan sa immorality. Hanapin nyo ang Panginoon. Alam mo ba yung love triangle? Di ba pinaliwag ni love triangle? Sino sa taas? Si God, yung asawa mo at yung kabila. Now church, tingin sa akin na, the more na kayo ay lumalapit sa Panginoon, the more kayo ay nagiging close together. Are we clear? And then how to heal your heart from porn. Gusto ko ito yung nakita ko to sa Google. Ang galing yung dugo, yung isang kamay ng babae at isang kamay ng Diyos, kung paano ang Diyos, gumagawa ng way para lang ma-heal ang puso natin. Now, kaibigan, ito yung mangyayari sa'yo para pag naramdaman ko, nung ako ay nagkaroon ng blood sugar, nagtaas. Alam nyo ba, church, tingin sa akin, yung imposible sa'yo, posible pala. Ang lagi kong excuse noon, hindi ako nakakatulog ng maaga. Hindi ako morning person. Ang lagi kong reason, tumatakbo yung isipan ko sa gabi. That's why tulog ko lagi 3 a.m. or 2 a.m. Doon ako nakapag-isip, doon ako gumagawa. Nung tumaas ang blood sugar ko, alam nyo tulog ko ngayon? 9 p.m. Pwede pala. Pag ikaw ay lulong na sa isang bagay, pwede palang lumapit ulit sa Panginoon. Gusto ko yung kanina, kanta, I run to the Father, fall into grace, and then yung second song is, Jesus or God can turn the graves into, God can turn the seas into highway. Kabataan, kaibigan, walang imposible sa Diyos as long as sinasama mo siya sa lahat ng decision mo. Now, how you heal from porn? Number 1, ito yung first week. Okay? Baka iba sa inyo naka-experience to. Tingnan mo nga baka, yung dopamine mo will take down, nosedive. Alam mo yung dopamine? Yung sa utak mo, nagbibigay siya ng saya. Okay? And then you experience dramatic mood swings and increased anxiety. Yung mga tao merong withdrawal saan? Sa ginagawa niya, hindi maganda. Ito yung nagiging effect sa unang linggo. Kaya siguro maraming mga tao lagi nagagalit. Nasa withdrawal stage, okay? Joke lang, Minsan yung mga anxiety, pa ba? You experience tulungan nyo kasi R tsaka S nagsama. To lustful thoughts, okay? And then ito yung first 1 to 3 weeks without porn, your motivation and energy plummets, bagsak. You have little to no sexual urge if married. Now, church, tingin sa akin, couples. Kung ikaw ay addicted sa porn, at pag tinanggal mo yung porn, mawawala yung desire mo sa asawa mo kasi wala ka ng pinapanood. Nakuha nyo? Mga men,
Mawawala ang desire mo sa wife mo or sa husband mo pag tinanggal mo talaga yung porn. Kasi nagkakaroon ka lang desire pag nanonood ka lang. Nakuha nyo? Ginagawa mo tong inspiration. Nakuha nyo? Okay, good. And then, 4 to 8 weeks without porn, you experience a roller coaster of emotions. Your energy returns, followed by sluggishness or depression. Your battle sudden burst of temptations. Meron laging tukso. One time, nandun kami sa Arcovia, bawal ako sa mga sweets. Pero yung mga kasama ko kumakain ng sweets. Sila Ate Ayoy mo, sweets. Si Kuya Troy mo, sweets yung kinakain yung cake. Si Ate Aboy mo, sweets. Basta lahat sweets. Yung desire ko, yung cravings ko, pwede ba ako dyan? Okay? Sa porn, ganun din. Sa lust, ganun din. Once na naka-recover ka na for ilang weeks o ilang araw na pinaghirapan mo, darating yung time na pwede ba akong sumilip ulit? Nakuha nyo? Pwede ko pang gawing ulit? Kasi mapagpatawad naman si Lord. Gawin ko now, then ask for forgiveness. No, hindi dapat ganoon. Okay? And then next, sabi doon, beyond 3 months, now church, tingin sa akin. Pakibasa, pag ikaw ay na-overcome mo, ito yung mangyayari sa pagkatao mo. Number 1, sabi doon, your emotions, Wow. Your sex drive, returns pag ikaw ay married. Okay? Your spiritual, source. Kaya nga maraming Kristiyano hindi makapagbasa. Hindi makapag-worship totally 100% kasi meron tinatawag na guilt. Mayroon alam niyang sin. Hindi makapagbigay sa ministry is because meron siyang tinatagong kasalanan. At ang masaklap, sinisisi pa yung iba kung bakit siya ganyan. Okay? Pag once na overcome mo ang last desires, church, yung spiritual mo magsusor. Mararamdaman mo ulit yung thirst, yung hunger sa ministry. Okay? And then your relational intimacy, grows. And you feel at peace, whole, and alive again. Galing nga, di ba? Is God good? All the time. May nagsabi sa akin, Pastor, hindi ako manunood. Hindi ako mahuhulog dyan. But sabi ng Bible, if you think you are standing firm, be careful na na hindi ka rin mahulog. If you read in Romans chapter 12, verse 2, church, pakisabay-sabay, 1, 2, 3, go. Do not but be transformed, then wow, transform by the renewing of your mind. And church, and lastly, don't just flee from temptations, but pursue a life with Jesus. Maybe sasabihin niya, corny mo naman, Pastor. Yes, di bali lang corny. At church, sasabihin ko sa iyo, ano ba ang pinupursu natin ngayon? 3 bagay lang mahuhulog ang tao. Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. At karamihan, nahuhulog sa bawat area kung saan tayo mahina. Now, kapatid, again, today, let's run to the Father at sasabihin ko sa inyo, kaibigan, tingin sa akin. Pag sinimulan mo ulit ang buhay mo, nakasama this time ang Panginoon, sasabihin ko sa iyo, diyan mo mararamdaman yung tunay na satisfaction ng blessings na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Alam mo, mga kaibigan, mga kapatid, mga lalaki, especially single men, okay, isipin nyo to, kung mahal nyo ang magiging girlfriend nyo o magiging asawa nyo, unang-una, ang gagawin nyo is mahalin nyo
ang Panginoon. So the more na minamahal mo ang Diyos, the more na matatanggap mo yung sino man mapapangasawa mo. Sa mga married, sa mga may asawa na, pursue God. Pursue Jesus. Wala lang iba. Kasi ito yung magnet na para ang pamilya nyo ay maging maayos. Maybe some of us, singles, students, maybe family nyo hindi functional. Maybe family mo ay dysfunctional or broken. Maybe ito yung time na sinasabi sa iyo ng Diyos, kung gusto mo na maging maganda ang pamilya mo someday, simulan mo ngayon. Think ahead. Amen? Last week, naku, ang ganda nun. How to get closer to God. Ba dapat magkaroon ng thirst sa kanyang salita at sa kanyang oras. Pwede ba tayo lahat yumuko?